Sa ibang balita, puwersahan umanong nanguha ng dokumento si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mula sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ayon sa ilang staff ng yumaong opisyal. Sagot ni Leviste, hindi siya nakipag-agawan at may basbas ni Secretary Vince Dizon ang kanyang mga ginawa. Itinanggi naman niya ng kalihim. Balitang hatid ni Joseph Morong, exclusive. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon din sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Pwersahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at programming office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya. Tapos binivideohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang Kong, wag naman, ano po bang kailangan niyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng wag naman ganito. Wag naman. Kasi may sugat na po si ma'am. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatnan namin kung ano talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yon, sa NEP and sa GAA. Hindi yan yung request. Ni... Request ng mga congressmen, mga pasingit niya. Hindi po. Hindi po. Kung ano sa... Kung saan located yung project, bawa. Province A. Oh yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Doon daw, sa pilitang nangopya ng mga files galing sa computer si Leviste. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman ho na Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, Kong, empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami idamay. Nakikita ko na po si ma'am, nanginginig na siya, tapos tumitingin siya sa amin. Tumigil na lamang daw si Leviste nang dumating si Cabral. Pasado alas 6 ng gabi, umalis si Leviste sa DPWH. Nagdesisyon daw silang magsalita ngayon dahil si ginagawa na rin ni Leviste. Ayon kay Leviste, pumunta nga siya sa opisina ng Cabral pagkatapos niyang puntahan ang isang assistant secretary ng DPWH. Itinanggi ni Leviste na nakipag-agawan siya ng mga dokumento kay Cabral. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po,
bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan? Tinanong namin si Leviste kung totoo rin na nangopya siya ng files mula sa isang computer at kung ano ang mga nakuha niyang dokumento. You were able to get some documents from the desktop. Mhm. Okay. Hindi mo lang sabihin, You can see- pwedeng I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. anong file nakuha mo, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, wag nang tanongin anong meron ako. Ilabas mo ng lahat ng meron ka. Ang mga ginawa daw niya sa opisina ng Cabral may basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon at hindi rin daw niya ginagamit lamang si Cabral. All of this was with the authorization of Sec Vince. Kasi muli, andun nga po si Yusek Cabral. Yeah. On the phone naman si Sec Vince. Wala naman nagsabi sa akin na huwag mong gawin yan. Bagay na itinanggi ni Dizon. Legislative district breakdown, absolutely. Pero yung pagnakaw niya ng files sa computer, huwag ang imprimatur yun. Yung nakipagagawan siya ng papel kay Cabral, huwag ang imprimatur. Basta, huwag nakikita ng imprimatur. Nasa ombudsman na rin daw ang mga dokumento. Documents are already with the ombudsman. So, the ombudsman will decide what to do with those documents. At kung hindi man daw nila ipinablotter o nireport sa pulisya ang ginawa ni Leviste, I-request kasi si Kaki na huwag ko nang pagakihin eh. Nag-request ako kay Kaki. Nag-request si Kaki sa akin. Ayaw mag-sworn statement eh. Natatakot siya nun eh. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ni Public Works Secretary Vince Dizon ang aligasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste tungkol sa insertions at allocable sa umano niya sa national budget. Kasama raw rito ang dati umanong BCDA Flood Control Project ng Kalihim. Sa pahayag na inilabas ng DPWH, sinabi ng kagawaran na dati nang nilinaw ng Basis Conversion and Development Authority na wala itong flood control project na pinondohan mula sa mga allocable fund, budget insertion o iba pang anilay discretionary source. Wala raw basihan at katotohanan ang akusasyong ito ni Leviste. Ayon pa sa DPWH, nagdudulot din daw ng pagdududa o suspicion ng timing ng aligasyon ng mambabatas na lumabas matapos ang pagsisiwalat ng mga tauhan ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral na puwersahan at iligal niyang kinuha ang mga file mula sa dating opisyal.